Sobrang lungkot ng mukha ni Dillimao ngayon mga kadonatics. Para bang, namatayan. Kasi alam naman natin kung ano talagang nangyari. Pinahinto siya sa kanyang, prepared speech talaga na concluded speech mga kadonatics kung saan ay ginudge na nila si Inday Sara Duterte sa speech pa lang, opening pa lang wala pang mga investigasyong nangyari, wala pang hearing nangyari, concluded na agad, kaya pinahinto. At ngayon na-hi ata siya. Hi, Madam Dilima daw. At yung mukha niya ay talagang napaka-lungkot at defeated talaga. Okay? Panoorin lang natin ng sobrang bilis. Okay? Ayan. Yung mga prosecutor, I would not actually name them prosecutors. Okay? Persecutor. Ito yung mga persecutor. Ayan. Pandan. Morning, Ma'am. Dillimao. Again. Sobrang nakakahiya mga kadonatics. Etong si Luistro at si, Dilima, puro mga abogado to. Pero ang basic rule ng impeachment na to, yung hindi ka magbibigay ng konklusyon sa every article, ay talagang hindi nila magagawa mga kadonatics. Hindi magawa. Bakit kaya? Puros kasinungalingan, puros mga bendalo yung ginagawa. If you started a lie, you will end up with a lie mga kadonatics, to support whatever lies you had in the past. Ganyan talaga yan mga kadonatics Lahat na lang mga kabulukan, kagaguhan, gagawin mo along the way. Diba? Etong nangyari ngayon. Ilang beses nang sinabi na wag magbigay ng konklusyon sa impeachment case na yan. Especially itong sa Article 4 and 1 mga kadonatics. Ay talagang parang tapos na ba? Na either 4, conclude the Vice President is guilty of. See? Tapos, ang ginagamit nila, hindi yung mga technicalities sa batas, kundi yung goal nila na we will hit them emotionally. Mga kugmok talaga. Wala ito. Mismo na ang witness. Ewan ko kung itong witness na to mga kadonatics is a hostile witness or, witness talaga nila lang bigyan ng script, ito yung tatanungin ko, parang ganun. Pag hostile kasi, hindi nila makokontrol kung ano yung isasagot ng isang witness mga kadonatics. Kagaya ni Attorney Zulaika Lopez. Hostile witness yun mga kadonatics na hindi nila pwedeng tapunan lang ng questions at ito yung isasagot mo. No. Pero itong witness na to na land bank manager for 2 years, 2022 to 2024, ay mukhang nagkamali ata sila. Bakit kaya gusto nilang ipalabas sa persecutors, na side, gusto nilang ipalabas na unusual, kahina-hinala talaga ang transaksyon na yon. Pero ito na, sabi na ng manager na para sa amin po ay talagang hindi naman siya suspicious. Or kahina-hinala mga kadonatics. Ayan, so ano yan? Booking or kaya nga, paglabas nila today, kita nyo naman yan okay. Balikan lang natin. Few seconds lang naman, di ba? Kita mo na yan. Mukhang sa dilaw. Defeated talaga. Hindi makatingin sa media. Last time, yung feeling nila na winner sila. Nung si Matibag ang nag-witness. Gumaganon pa sila sa camera. Thumbs up pa. Ngayon, hindi makatingin. Kung hindi tawagin, hindi titingin. Nag-aalanganin na din magtanong itong mga media kasi baka maasupo. Anyway, panoorin natin yung saad ni Attorney Michael Poa patungkol sa bakit hindi na sila nag-cross-examine mga kadonatics. Ito yung explanation nila. Ngayon naman natin ang press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, of course, this is with all due respect to Representative Lima.
I have the utmost respect for her, so I did not Please don't respect her na kasi hindi nila nire-respeto ang ating vice-presidente. Ay nako, please, please, please. please. mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no? It's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng state opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating vice-presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yon ay kumbaga sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. So I was really trying not to, except that ang magiging problema kasi natin, katulad noon, is pag nasa record na, kahit na pa-strike off pa natin yan, narinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution, at that time wala pang nilalabas ng ebidensya. At lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier. Attorney, sa first Or, ewan ko ha, sobrang bait lang siguro nitong si Atty. Michael Poa na, nagbibigay pa siya ng respect sa kabilang panig mga kadunatics. But I doubt kung ganun din yung feeling nila na nire-respeto nila yung kabila. I doubt mga kadunatics. Mga mukha nun, witness, hindi po kayo nag-cross-examination. Is it part of your legal strategy or talaga nakikita niyo lang na hindi na kailangan mag-cross-examine? Well, sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging nakitang issue doon, wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan. Thank you, Sir, speaking of cross-examination, cross-examine po on the second. May isa kasi term, may mga terms kasi na na-float doon, yung unusual, saka yung isa pa. Bakit hindi po kayo nag-cross-examine on those terms? Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion no bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman question yung validity noong encashment, diba? So, I thought it was petty, no? For us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit sa labas. But again, I cannot really dwell on the merits, pero at least ma-explain ko lang kung bakit ganun ang naging approach ko sa Speaking on the cross-examination. far exit, sir, bakit po importante that you asked about that? Ano pong Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters. So as you can see naman, and as I've always said, I'm committed to not delaying the proceedings. So kung hindi naman, and that's just not me, but the entire defense team, no. So kung hindi naman kailangan magtanong pa ng additional questions, we don't want to be petty about things. Attorney, kung naging mabilis ngayon ng proceeding, pakuha na ang next, Opo. paano yan? Mas magiging matindi na ba ang mga tanungan at cross-examination? Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc. Hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na nang gagawin ng defense team. Pero, syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang mailalabas ng prosecution ukol dyan, no, to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba. No? It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty. Sa allocation.
So what you do not accept, do not agree that this is an unusual transaction. Hindi naman po sa we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung use of the funds, no? It's not the Correct. withdrawal of the funds. So hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun patulan pa natin. So, Attorney, dun sa objection niyo po, your case, parang No, not at all. attorney, dun sa objection niyo, dun sa mga opening statements, maging nung nakarang linggo, laging binabanggit yung conclusion of facts and conclusion of law. Pwede niyong expound para mas maintindihan ng ating Oo, ibig kababayan kung ano yung conclusion of law, ano yung conclusion. Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi pa napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niyan. Correct. Bago natapos itong trial, ay binanggit si presiding officer, patukan nga dun sa position nyo doon sa pagpapalit ng sequence. Opo. Patik po at ano bang dinahilan niyo doon sa inyong position paper? Opo. I cannot go into the details of that because as you know, talagang na-warningan na kami last week, no, about speaking and discussing the merits of the case in public or even all of these things that we file. But siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Pwede paliwanag na ulit yun sa fire exit angle. Kaya yung cross-examine yung question na yun dahil para maiwasan na maisip ng ating mga kababayan na tinatakas, tinatago, kaya sa fire exit dumaan. Pero parang sinabi mo na hindi dumaan doon sa Meralco Avenue, di ba? Para lang para lang hindi na magkaroon ng any negative connotation kung bakit ba sa fire exit. In-explain lang natin kung nasaan ba talaga ang land bank DepEd, which is inside the DepEd compound. At may fire exit na kadikit yun na pwedeng dumiretso sa loob. So totoo ako po, wala po akong personal knowledge. That's why inilisted kasi never ko pong nakita never po akong pumasok sa DepEd land bank. That's why I had to elicit that from the witness. Tapos sa prosecution ko, meron din situation na nagmamatch kasi siya doon sa description ng bank nila Kanya. But what are your thoughts on that? I do not remember anything about Las Cañas having a bag. Camille Madriaga. We'll have to just Bakit nasama si Las Cañas dito? Ito talagang mga journalist, mga kadinatis. Kahit ano-ano na lang yung tanong nila. Di ba? Sabi na, wag na tayong sobrang mag-waste ng time doon sa kung paano winidraw, mga kadinatics. Kasi yung totoong questions talaga dito, kung paano dinisburse, mga kadinatics, ang pera. Yun naman talaga yung pinaka-importante. Pero yung mga journalist, dapat yung tanong nila, may mga explanation ba kayo, sir? May mga resibo ba kayo papakita sa sunod ng mga hearings kung nagpapatunay yung pag-disburse ng pera is legal? O, di ba? Dapat ganun, mga fanatics. prove our point during our cross-examination of the witness Madriaga if he is in fact presented. Update on your current spokesperson. Wala pa po sa ngayon. Pag-usap pa lang namin ng ating kliyente, ang ating vice presidente. Mas ilabag ayon sa defense sa pre-trial order yung pagbabago ng proseso ng trial. Oh, but I don't want to get into that, sir. I hope you understand. No? As I said, our main argument is that the burden of proof lies with the prosecution, and I'll leave it at that. Sir, so Diba? The burden of proof lies on the prosecution, mga kadonatics. It means dapat sila mismo ang maglabas ng ebidensya, hindi yung defense team. Well, anyway, last video, 1 minute, mga kadonatics, nag-react si Claire Castro sa tanong niya. May nasabi kasing si Amy Marcos, mga kadonatics, na impacta itong si Claire Castro. At ito, sumagot din itong si Claire Castro at ay talagang parang inis na inis, mga kadonatics, pero because live TV, okay, pinigilan niya. Pero may patutsada ito.
Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just wonder mga kadunatics kung makakapag-English ba't itong si Claire Castro ng straight lang. Kasi last time nag-English siya ay talagang sobrang dami ng wrong grammars mga kadunatics. So I just, sinasabi niya na wala daw alam si Inday Sara Duterte. Ha? Daw low IQ mga kadunatics. Ang tanong ngayon, etong si Castro, kung may high IQ din ba mga kadunatics, baka nga lower yung passing grade niya sa bar exam eh. Si Inday Sara Duterte, one of the highest. Just want to know. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron act. lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Okay. So, hindi siya sanay mga kadunatics. Wow. Okay. Yung mga banat mo sa mga Duterte, kay Inday Sara Duterte. Wow. Okay, good. Hindi ako normal na nagsasalita ng Hindi ka talaga normal. Kailan ka pa naging normal? ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Okay. Kaya, So, kung impacta pala si Senator Amy Marcos, alam niya na impacta itong si Claire Castro. It takes one to know one daw no? kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, Fake news. isang impacta ang kumalaban sa fake news. Wow. Good. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Okay. Yung gumawa Ikaw? ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Wow. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Wow. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Okay. Good. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Natural, maximum level talaga sila kasi ikaw abnormal, sila normal. Well, anyway, mga kadunatics, comment down below at babasahin natin. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye.